Kinagabihan, nagtungo si Lin Xin sa punong himpilan ng Fei Xiang Company. Sa loob, malakas ang tawa ng mga tao, halatang kampante at mayabang ang mga mukha. Tinanong ni Madasheng ang isa kung kumusta ang swerte niya sa pagtaya ng kotseng karera nitong mga nakaraang araw. Idinugtong pa niya na ipinagmamalaki niya ang trepeo mula 2 araw ang nakalipas, ang yabang niya. Si Madasheng ang may hawak ng 15% ng shares ng Fei Xiang Company. Napansin ni Uncle Chang na mukhang bata pa ang hitsura ng isang babae at nagtaka kung legal pa ba iyon. Agad namang sinagot ni Madasheng na ganoon din ba ang pagtingin mo sa hawak mong lehitimong shares. Sumagot si Uncle Chang ng pabirong ginagawa niyang laro sa mga illegal na bagay, naglalaro lang daw siya ng delikado. Dumalo rin si Ang Deng, isang mamamayan mula Burma na may 20% ng shares. Tinanong niya kung darating ba talaga ang lalaking may apelyidong Lin. Sagot ni Uncle Chang na nakipag-ugnayan na siya sa telepono at malapit na raw itong darating. Napapailing siya at tinawag si Lin Xin na ordinaryong estudyante lamang, pero akala umano ni Lin Xin na pag-aari niya ang 40% ng shares at darating para hatiin ang pera dahil inisip niya na ordinaryong kumpanya lang ang Fei Xiang Company. Tumawa ng malakas si Uncle Chang. Dagdag pa ni Uncle Chang, ang pinakakatuwang bagay ay si Old Exi. Siya raw ang dati may pinakamaraming shares pero nauwi sa pagkakaroon ng anak na parang napabagsak siya. Nawalan siya ng 40% ng shares at ngayon halos wala na raw siya. Tiningnan ni Ang Deng ang usapin na dapat panagutin hanggang dulo ang mga nasa itaas. Wala raw takas si Exi ama o anak. Ngunit pinaalalahanan ni Madasheng na huwag na higpitan pa at takutin ang bagong shareholder hanggang mang-ihi ito sa nerbiyos. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto at kalmado ngunit malakas ang tinig ni Lin Xin pagpasok, tanong niya kung sino ang tinutukoy na mang-iihi. Kalmado siyang pumasok, binati ang mga shareholders at ipinakilanlan ang sarili. Ipinahayag niya na narinig niya may pulong ng shareholders para hatiin ang pera at medyo nahihiya raw siyang tumanggap ng pera ng hindi gumagawa, kaya bumili raw siya ng niyog para sa lahat. Hindi napigilan ng tatlo ang ngiti sa mukha. Sabay nang lapit ang isa sa kanila at ipinakita ang isang kontrata. Inuutusan siya ni Madasheng na pirmahan ang kontrata. Tiningnan ni Lin Xin ang kontrata at nagtaka kung ito ba ay kontrata sa paglipat ng shares, ibig bang ipasa niya ng walang kondisyon ang kanyang shares. Sa sandaling iyon, malakas na isinara ng 2 lalaki ang pinto. Napatingin si Lin Xin at napansin ang pagbabanta, ipinahayag ng lalaking dala ang papel na kung hindi siya pipirma, huwag nang umasa na makakalabas pa siya. Napaisip si Lin Xin at naisip na bitag pala ito. Napangit ang mukha ng mga shareholders. Kinuha lang ni Lin Xin ang kontrata at itinapon ito habang nililinis ang ilong. Ipinahayag niya ng diretsyo na hindi siya pipirma, ano na ang gagawin nila. Hindi na kayang pigilan ng isang lalaki ang sarili, sumugod siya at sinubukang suntukin si Lin Xin, at inangay na pinili niya ang impyerno sa halip na langit. Madali siyang nadepensa ni Lin Xin gamit ang isang kamay lamang, hinawakan nito ang kamay ng lalaki at dahan-daang ibinaba, pinapatigil ang galaw hanggang manginig ang kamay ng umaatake. Hindi nagawang huminto doon ni Lin Xin, pinilit pa niya ang panghihina ng kalaban hanggang maramdaman ito ng lalaki na napakasakit. Napuno ng inis si Madasheng, nabigla si Ang Deng, napangiti naman si Uncle Chang at sinabing umatake lang ang taong iyon dahil baguhan pa. Mabilis na sumugod ang iba pang tauhan ni Uncle Chang, nauuna ang lalaking nakapulang damit na nag-utos sa kasama na sabay-sabay na salakayin si Lin Xin dala-dala ang mga armas. Utos pa niya na iwan ang kanang kamay para sa pirmahan. Marami man ang papalapit. Hindi man lang napabuntong hininga si Lin Xin dahil alam niyang kaya niya ang mga ito. Tahimik siyang nag-isip na nakipagtulungan lang siya sa pulis para kumuha ng internal na ebidensya mula sa Fei Xiang Company, hindi pala ganoon kasimple ang sitwasyon. Agad siyang kumilos, itinapon niya ang buko na dala niya at tumama sa ilan, natamba ang ilang kalaban. Pumawi si Madasheng nang dumampi ang buko sa tabi niya. Nang lapit na ang mga kalalakihan, sabay-sabay nilang itinaas ang sandata para tapusin si Lin Xin at turuan ng leksyon.
Madali lang nakakaiwas si Lin Xin, ang galaw nila para sa kanya ay mabagal. Nagulat sina Uncle Chang, Ang Deng, at Madasheng sa nangyayari, hindi nila inaasahan ang bilis at husay ni Lin Xin. Matapos makaiwas, malakas na sinuntok ni Lin Xin ang mga umaatake upang patumbahin sila. May isang lalaki namang biglang sumugod mula sa likuran, ngunit naagapan siya at nakaiwas, basta't nadaplisan, nagkaroon ng maliit na sugat sa mukha. Dahil doon, hindi napigilan ni Lin Xin ang inis, dinampot niya ang isang nakahigang lalaki sa sahig at pinaikot agad upang ipanghampas ito sa mga papasok na kalaban. Dahil sa ginagawa niya, nagsitumba ang ilan at nasupil ang atake. Sa nakita ng tatlo, labis silang nabigla at hindi makapaniwala na magagawa ni Lin Xin na talunin ang lahat ng kanilang mga tauhan. Ngunit imbes na magyabang, humarap lamang si Lin Xin sa kanila na may nakakalokong ngiti sa labi habang ipinapahayag na kung ganoon, sila na lang pala ang natitira. Pagkasabi noon, dahan-dahan siyang lumapit sa kanila habang unti-unting pinapalabas ang nakakakilabot na aura ng kanyang lakas, isang presensyang malinaw na nagbabanta ng kapahamakan. Sa nakita ng tatlo, agad silang kinabahan at tila nanigas sa kinatatayuan, hindi makagalaw ni makatakbo. Sa gitna ng tensyon, nagsalita si Uncle Chang at mayabang na ipinahayag na isang hamak na magnanakaw lang ang kaharap nila. Ipinagyabang pa nitong 30 taon na siyang pinuno at walang dahilan para katakutan si Lin Xin. Ngunit bago pa man makasagot si Lin Xin, biglang sumigaw si Madasheng habang mahigpit na hawak ang isang buko, para bang handang sumugod sa labanan. Napakunot ang noo ni Uncle Chang sa nakita niyang kakaibang kilos ng kasama, hindi maintindihan kung anong binabalak nito. Ngunit paglapit ni Madasheng kay Lin Xin, biglang nagbago ang ekspresyon ng lalaki, mula sa pagiging galit ay agad itong naging maamo. Inabot pa nito ang hawak na buko kay Lin Xin at buong paggalang na ipinahayag na masyado itong mabait at hindi na kailangang mag-abala pa sa pagbibigay ng ganito. Kasabay niyon, ipinakilala niya ang sarili bilang si Madasheng at idinagdag pang siya ang unang bumabati sa kanya ng magalang. Sa biglaang ikinilos ni Madasheng, bahagyang napatigil si Lin Xin at napatingin dito ng may pagtataka. Ngunit matapos ang ilang sandali, napangiti na lamang siya at ipinaabot kay Ang Deng na mataas ang emosyonal na talino ng lalaking ito. Sa sobrang kaba, agad na sumang-ayon si Ang Deng habang halos tumulo na ang pawi sa kanyang noo. Kasunod niyon, biglang nagbago ang ekspresyon ni Lin Xin. Mula sa ngiti ay naging malamig at nakakatindig balahibo ang kanyang mukha. Ipinakita niya ang kontrata sa kanilang harapan at sa tinig na puno ng puwersa at demonyong aura. Mariin niyang ipinaabot sa tatlo na alam na nila kung ano ang dapat gawin. Wala nang nagawa ang tatlo kundi sundin ang gusto ni Lin Xin dahil sa takot na baka bugbugin pa sila o mas mapahamak. Isa-isa nilang nilagdaan ang kontrata habang nanginginig ang kanilang mga kamay. Pagkatapos makapirma ng tatlo, naglakad si Lin Xin palapit sa pintuan at may ngiting ipinahayag na perpekto ang naging pagpupulong ng mga shareholder. Sa sandaling iyon, hindi mapigilan ni Uncle Chang ang mapamura sa inis, dahil sila pa mismo ang nawalan ng bahagi sa kumpanya. Samantala, nakangiti namang tumalikod si Lin Xin at mayabang na ipinahayag na tapos na ang pagpupulong. Sa sandaling iyon, hawak na niya ang buong share ng kumpanya, siya na ngayon ang tanging may-ari. Habang naglalakad siya papalabas ng silid, bigla siyang tinawag ni Uncle Chang. Sa tinig nitong may halong galit at pananakot, ipinaabot nito kay Lin Xin na hindi basta-basta ang face siyang company, at hindi niya iyon kayang panghawakan. Napahinto si Lin Xin at napalingon dito, may halong pagtataka ang kanyang tingin. Agad namang ipinaliwanag ni Ang Deng na ang face siyang company ay hindi isang ordinaryong maliit na kumpanya. Isa lamang itong subsidiary, at ang tunay na parent company ay nasa Myanmar. Idinagdag pa nitong nasa likod nito ang isang makapangyarihang cartel, isang puwersang hindi kayang arukin ng imahinasyon ni Lin Xin. Napangiti si Lin Xin at naisip niyang Myanmar, subtropical na tanawin, kakaibang alindog. Mukhang kailangan kong pumunta sa Myanmar para kuhanin ang pangunahing ebidensya. Sasagutin kaya ng pulis ang gastusin ko para sa paglalakbay na ito.
Tipirin ninyo ang gastos. Baka makahanap pa ako ng isang kakaibang kagandahan na makakatulong sa akin kumita, ang galing nun. Matapos iyon, malakas siyang tumawa at ibinulalas na ang galing. Ang astig, hindi maintindihan ng tatlong nasa likuran niya kung ano na ang nangyayari kay Linzin. Nang matapos ang kanyang masayang pag-iisip, humarap siya muli sa kanila at sinabi na kayong tatlo roon, marami akong dapat asikasuhin, kayong mag-asikaso ng kumpanya para sa akin. Nanlaki ang mga mata ng tatlong lalaki pero mabilis silang tumayo nang may pagpapakatino at mariing sinabi na sa mundong ito, ang katapatan at dangal ang pinakamahalaga. Akala mo ba iilag kami at tataksil sa boss? Napangiti si Linzin sa katapatan nila. Idinugtong pa ng isa sa kanila na nagligtas pa nga ako ng kutsilyo para sa boss. Akala mo ba biro lang yan? Ngunit hindi nagpigil si Linzin sa pagpapatawa, ipagtrabaho ninyo 5 oras kada araw, may weekend off, buwang mga pista opisyal ng walang pagbabawas, doble ang sweldo. Sa pagbanggit niyan, agad silang napaluhod at bumulador sa harap niya. Ipinahayag nila na mula ngayon, ikaw ang aming boss. Ang kanan niyang kasama ay mariing naghayag, handa akong tumanggap ng bala para sa iyo. Samantalang ang nasa kaliwa naman ay nagbulalas na gagawin ko ang lahat para sa boss. Nakita ni na Uncle Chang, ang Deng, at Madaseng ang eksenang iyon at hindi napigilan ang matinding galit, dahil pinagtaksilan sila ng tatlong lalaki. Mariinding ipinahayag ni Uncle Chang na dapat kami ang gumagawa ng trabahong iyan. Agad nilang pinahiga si Linzin sa sofa at binigyan siya ng pagkain at inumin habang pinapapayingpayan siya ni Uncle Chang. Sa gitna ng pag-aalaga, napangiti si Linzin at naisip niyang pagkatapos makolekta ang lahat ng ebidensya sa loob ng ilang araw, isa-isa ko kayong aayusin ng dahan-dahan. Makalipas ang ilang araw, nakarating na rin si Linzin sa paliparan ng Myanmar. Pagkababa niya ng eroplano, masigla siyang naglakad habang nakangiti at masayang ibinulalas na sa wakas ay nakarating na rin siya sa Myanmar. Ramdam niya ang excitement habang sinasabi sa sarili na panahon na para maranasan ang kakaibang ganda at kakaibang kultura ng lugar. Ngunit ilang sandali pa lang, may lumapit na lalaki at tinawagan ang pansin niya. Sinabi nito na may bayad daw ang entry form, 20 yuan. Napamulagat si Linzin sa narinig, halatang nabigla. Pagkalipas pa ng ilang minuto, habang papalabas siya ng terminal, sinuri siya ng gwardya at hiningan pa ng tip. Muling napailing si Linzin, hindi makapaniwala sa inaasal ng mga tao roon. Nang sa wakas ay ipapakita na niya ang kanyang pasaporte para makalabas, biglang sinabi ng babae sa counter na hindi siya makakaalis hanggat hindi siya nagbibigay ng tip. Sa sobrang inis, napabuntong hininga siya at naisip kung ganito ba talaga sa Myanmar. Lahat na lang may bayad. Hindi naman kalakihan ang halaga, pero nakakainis pa rin. Paglabas niya ng airport, agad siyang tumawag ng taxi at masiglang sinabi sa driver na dalhin siya sa Golden Pagoda. Ilang sandali lang, narating niya na ang lugar. Sa parehong sandali, dumating din ang isang mamahaling kotse. Bumaba mula rito ang isang maganda at eleganteng ngunit malamig ang aura na babae, kasama ang kanyang bodyguard. Napatigil siya nang marinig ang pagtatalo malapit sa kinatatayuan niya. Si Linzin, mainit ang ulo, malakas na ibinulalas sa driver na 50 yuan daw ang singil nito. Nagulat siya dahil ang dayuhang pasahero sa tabi niya ay pareho lang ang layo ng biyahe pero 25 lang ang binayad. Ngunit matigas ang tugon ng driver na ganito talaga ang singilan sa Myanmar, at pare-pareho lang daw sa lahat ng lugar. Hindi nagpatalo si Linzin at mariin niyang sinabi na ang ganitong uri ng kalakaran ay nakakapang-init ng ulo. Ngunit lalo pang tumindi ang tono ng driver, galit nitong sinabi na kung hindi siya magbabayad ng 50, hindi siya makakaalis. Umirap si Linzin at malamig na ibinulalas na niloloko lang daw nila ang mga Tsino. Matigas niyang idinagdag na bibigyan lang niya ito ng 25, tanggapin o kalimutan na lang. Sa tensyong iyon, agad silang pinigilan ng babae. Parehong napatingin si Linzin at ang driver sa kanya. Kalma pero mariing sinabi ng babae sa driver na hayaan na si Linzin.
Nagulat ang driver, halatang kinilabutan nang makilala kung sino ang kaharap niya. Samantala, si Lin Xin naman ay nagtataka kung ano ang nangyayari. Tahimik ang paligid habang malamig na sinabi ng babae na ituring na lang daw yun bilang isang mabuting gawa para kay Brother Cha, sana raw ay matahimik ito sa kabilang buhay. Walang nagawa ang driver kundi ang sumunod. Habang nakatulala pa si Lin Xin, biglang tumunog ang sistema sa kanyang isipan. Mabilis nitong inanunsyo, Beauty Alert. Sinisimula ng counterattack mission. Sunod-sunod na lumabas ang impormasyon sa kanyang isipan. Pangalan, Wei Shuman. Edad, 27 taong gulang. Taas, 172 sentimetro. Timbang, 52 kilo. Kondisyon, kapag ang antas ng pagtanggap ni Wei Shuman sa host ay lumampas sa 70%, ibabalik ang 10% ng ginastos na gintong puntos bilang personal na kayamanan ng host. Kapag umabot ito ng 100%, magpapalit sila ng pagkakakilanlan, at magbabago ang ugnayan nila. Napakunot ang noo ni Lin Xin at napatigil sa paglalakad. Hindi niya mapigil ang magulat. Siya pala ang counterattack target. Hindi makapaniwala si Lin Xin. Naalala pa niyang tinawag ng driver na, Madam, ang babae, nakabihis ito para sa isang libing, at may binanggit pa tungkol sa reinkarnasyon. Bigla siyang napangiti. Sa isip niya, pagkakataon na para subukan ang SS-level skill niyang Geomancy Divination. Agad niyang inactivate ang kakayahan at maingat na pinagmasdan si Wei Shuman. Sa isip niya, batay sa itsura ng babae, halatang madilim ang bahagi ng kanyang noo, indikasyon na may malapit sa kanya na pumanaw kamakailan. Nadama rin niyang maluluji ito ngayong araw. Napangiti siya ng lihim at naisip na napakalakas nga ng kakayahang ito. At kung totoo ngang magkakaroon siya ng pagkalugi, mas mabuti. Dahil habang siya ay naluluji, ako naman ay kumikita. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtungo sila sa Jade Market. Tahimik na sumunod si Lin Xin sa likuran ni Wei Shuman, at nang makapasok sila sa loob, hindi niya mapigil ang humanga. Napaisip siyang parang bumibili lang ng repolyo kapag bumibili ng jade dito. Sa kabilang banda, si Wei Shuman ay lumapit sa isang tindahan at kalmadong itinuro ang isang batong jade. Pinagmasdan ito ng tindero, sinipat gamit ang ilaw, at tuwang-tuwa niyang sinabi na magaling ang mata ng babae. Mula raw ito sa Moonermine at dekalidad, at ito raw ang pinagmamalaki niyang produkto sa tindahan. Tahimik na pinagmasdan ni Wei Shuman ang batong may berdeng bahid at naisip niyang maganda nga ito, ngunit hindi siya lubos na sigurado. Kulang pa ang pera niya kaya kailangan niyang makapili ng talagang sulit. Patuloy naman sa pang-aakit ang tindero. Sinabi niyang ang bahaging berde ay halos kalahating daliri ang lalim at nagkakahalaga raw ito ng daan-daang milyong M-coins. Napangiti ang lalaking nasa likuran ng tindahan at mapang-akit na nagbulong ng, sabihin mo lang ang presyo, miss. Saglit na nag-isip si Wei Shuman bago niya sinabi na masyado namang mataas, at 80 milyon lang ang kaya niyang pag-isipan. Agad sumagot ang tindero, nagsasabing 100 milyon ang pinakamababang presyo niya, pero dahil maganda raw si Wei Shuman, ibebenta niya ito ng 80 milyon. At sa parehong sandali, lumabas sa mukha niya ang malaswang ngiti habang inilalabas pa ang dila at sinabing may kondisyon, kailangan daw siyang makipaglaro muna rito ng sandali. Bago pa man tuluyang maabot ng kamay ng lalaki ang dibdib ni Wei Shuman, mabilis na kumilos ang bodyguard. Malakas niyang hinawakan ang braso ng tindero hanggang sa mapangiwi ito sa sakit. Mariin niyang binigkas na akala ba nito'y may karapatan siyang hawakan ang babae. Dahil sa sobrang sakit, napasigaw ang tindero at nakiusap na pakawalan siya. Ngunit malamig na sinabi ni Wei Shuman sa kanyang bodyguard na huwag nitong baliin ang braso, dahil kailangan pa niyang magbuhat ng mga bato para sa kanya. Dahil doon, binitiwan siya ng bodyguard, at ang tindero ay napayuko sa sakit habang nanginginig ang braso. Galit na galit itong tumingin kay Wei Shuman at sa gitna ng pag-ungol ay ibinulalas na ngayon ay naiintindihan na niya, babae daw ito ni Chano mula sa Fei Gang. Kaya pala napaka-wild niya. Sayang lang daw at maagang namatay si Chano,
At nabalitaan pa niyang may problema na raw ngayon ang Fei Gang. Tinuligsa pa nito si Wei Shuman, sinasabing siguro kaya ito nandito ay dahil wala na itong pera. Sa narinig na iyon, nagdilim ang mukha ni Wei Shuman. Mariin niyang tinanong kung binigyan ba niya ito ng permiso para magsalita. At bago pa man ito makasagot, malakas niyang sinampal ang tindero. Sa lakas ng tama, tumilapon ito at bumagsak sa mga batong tinda niya. Pumutok ang ingay ng mga batong nagkapira-piraso, at napasigaw ito ng malakas sa sobrang sakit at panghihinayang.